Maligayang pagbati pong muli sa inyong lahat na nanonood at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa ating programang Paglalakbay Patungong Langit. Ako pong muli ang inyong lingkod, Dr. Lucio Ibanez, makakasama nyo sa ilang oras ng pag-aral ng salita ng ating Diyos. Kaibigan, muli akong iyong samahan. Ang mga bagay patungkol sa kaligtasan, ating pag-uusapan. Dito lang kung saan ang kasiyahan kasama ni Kristo ay makakamit sa ating buhay at paglalakbay patungong langit. Nung nakaraang pag-aaral, ating natuklasan na si Lucifer ay nagkasala sa pamamagitan ng patpatay. Sa makatuwid ay ng paninirang puri sa Diyos. Siya ay ang pinahirang kerubin na tumatakip, na ang ibig sabihin ay may mataas na posisyon sa langit. Pangalawa kay Kristo, at siya ang tagapangalaga ng karakter ng Diyos at ng kanyang kautusan. Sa makatuwid ay ang 10 utos, na kumakatawan sa karakter ng Diyos na katarungan at sa isang banda ng pag-ibig. Naalaman natin to sa ating pagpunta sa sanktuaryo na sinasabing kopya ng tunay na sanktuaryo sa langit. Ngayon ay ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral tungkol dito. Ano ang sinasabi ni Ezekiel sa Ezekiel 28:13? Narito, ikaw ay nasa Eden, na halaman na ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan, ang sardyo, ang topasyo at ang diamante, ang berilo, ang onyx at ang haspe, ang zapiro, ang esmeralda at ang karbungko at ang ginto. Ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay napasa iyo. Sa karawan na ikaw ay lalangin, ay nangahanda. Siya lamang ang nilikha ng Diyos na may nakahandang instrumento ng musika. Makita natin na nilayo na siya ang tagapangalaga ng karakter ng Diyos, ang tagapagbantay ng kautusan ng Diyos, ang pinuno ng hukbo ng langit sa pagpuri sa Diyos sa pamamagitan ng musika sa instrumento at tinig. Kung ganon, masasabi natin na siya'y pinuno ng koro ng langit. Yan naman sinasabi ng Ezekiel 28:12 at 15. Anak ng tao, panaghayan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan, na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Walang kulang sa Kanya. Wala siyang nanaisin pa sa Kanyang pisikal at pang-isipang katangian, maging sa paraan ng pakikitungo niya sa ibang mga nilalang ng Diyos. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan na kailangan niya upang magawa niya ang Kanyang mga katungkulan. Pero, anong natagpuan sa kanya sa bandang huli? Sa talata 15, hanggang ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. Siya nga pala, sa Biblia ay mayroong 2 misteryo. Ang una yan, ang misteryo ng kabanalan. Ang sabi sa Timoteo 3:16, unang Timoteo 3:16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayan ng sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Kung paano ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, isa na kapantay ng Diyos, yan ay ayon sa Pilipos 2:5-8, ay naging laman na tulad natin. Ito ay isang hiwaga o misteryo. Ang ikalawa ay ang misteryo ng kalikuan.
Makita ito sa 2 Tesalonica 2:7. Ang sabi, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Alam niyo ba na ang misteryo ay isang tagong bagay, isang lihim? Ibig sabihin, walang nakakaalam nito liban sa Diyos. Ang tanong, mapapalawanag ba natin ang misteryo ng kalikuan? Ang sabi sa Deuteronomio 29:29, ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay nauukol sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Ang hindi inihayag ay para sa Diyos lamang. Mawawalang saysay na maghaka tungkol sa mga bagay na iyon. Ganon din kung paano nagkasala si Lucifer. Imposible na ipaliwanag ang pasimula ng kasalanan gaya ng pagbibigay ng katwiran sa pagkakaroon nito. Ang kasalanan ay isang manghihimasok na ang pagkakaroon nito ay walang kadahilanan at hindi maibibigay. Ito ay mahiwaga, hindi maipaliwanag. Ang bigyan ito ng kadahilanan ay ang ipagtanggol ito. Kung makakatagpo ng kadahilanan ito o ang dahilan sa pagkakaroon na ito, hindi na ito kasalanan. At anong tatlong bagay na naging daan? Hindi dahilan kundi naging daan kay Lucifer sa pagkakasala. Ating basahin ng Ezekiel 28:16 at 17. Dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahama kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ay yung puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Ang iyong pinahamak, ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. Aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. At tatlong bagay na yun ay ano? Una, siya ay puspos ng karunungan. Ikalawa, siya ay sakdal sa kagandahan. Ikatlo, siya ay may pinakamataas na katungkulan para sa isang nilikha, ang pagiging pinahirang kerubin. Kaya winasak ng kagandahan ng kababaan. Sinira ng kaningningan ng kanyang karunungan. Ang mataas na katungkulan ang nagtaas ng kanyang kapalaluan o ng kanyang pride ng gayon na lamang. Akala niya, wala siyang kapantay at ang kapantay lamang niya ay sino? Ay ang Diyos. Paano itong nangyari? O hindi natin alam dahil maging sa Biblia mismo, tinawag ito na nahiwaga ng kalikuan ayon sa 2 Tesalonica 2:7. Paano nahayag ang kapalaluan at ang pagkasira ng karunungan? Inihayag ito ng Diyos sa mamamagitan ni Propeta Isaias. Sa Isaias 14:12 hanggang 14, ang sabi, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y upo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga lapaap. Ako'y magiging gaya ng ng kataas-taasan. Ninasa ni Lucifer ang posisyon ng Diyos, pero hindi ang kanyang karakter. Inimbut niya ang posisyon ng Diyos bilang hari ng sangtinakpan at kaya kinailangang kunin niya ang mga anghel sa kanyang panig. Anong ginawa niya? Tingnan natin muli sa Juan 8:44. Ito ang sabi, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na natili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya
ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ang kanyang karera ng kasinungalingan ay nagsimula sa langit, na kung saan una niyang siniraan ang karakter at mga layunin ng Diyos sa harapan ng mga anghel. Siya ang pasimuno o nagpasimula ng mga kasinungalingan. Nilisan niya ang kanyang lugar sa harapan ng Diyos. Humayo si Lucifer na magkalat ng espiritu ng kawalang kasiyahan sa mga anghel. Gumagawa ng may mahiwagang paglilihim at sa ilang panahon ay itinago ang kanyang tunay na layunin sa likod ng anyo ng pagpipitagan sa Diyos. Sinikap niya na kilusin ang kawalang kasiyahan tungkol sa mga batas na umiiral sa mga nilalang na nasa langit, na ipinahiwatig na ang mga ito ay nagpataw sa kanila nang hindi kinakailangang hangganan. Dahil ang kanyang likas ay banal, inudyukan niya ang mga anghel na dapat sundin ang sinasabi ng sarili niyang kalooban. Sinikap niya na makabuo ng simpatiya para sa kanya sa pamamagitan ng paglalarawan na ang Diyos ay hindi siya pinakikitunguhan ng may katarungan sa pagbibigay ng pinakamataas na karangalan kay Kristo. Inangkin niya na sa paghahangad ng higit na malaking kapangyarihan at karangalan, hindi niya nilalayon na ang pagtataas sa sarili, kundi hinahangad lamang niya na magkaroon ng kalayaan para sa lahat ng mga nananahan sa langit, upang sa pamamagitan nito ay maabot nila ang isang mas mataas na kalagayan ng buhay. At sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, pumatay siya sa pamamagitan ng paninira sa Diyos, sa pamamagitan ng tinatawag na character assassination. Nagtagumpay ba siya? Ayon sa Apokalipsis 12:3-4, at ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito, ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga ulo ay may 7 diadema, at kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagis sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Ang dragon ay si Satanas. Ang mga bituin sa langit ay ang mga anghel. At ayon sa talata, nakuha niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel. Iyon ang lawak ng tagumpay ni Lucifer na naging Satanas. Nahimok niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit upang sumama sa kanyang paghihimagsik. Pero bakit parang walang sinasabi ang Biblia na alam ng Diyos ang ginagawa ni Lucifer at parang walang ginawa ang Diyos tungkol doon upang papigil si Lucifer sa kanyang ginagawa? O nga naman ano? Meron nga bang ginawa ang Diyos tungkol doon upang mapigil si Lucifer? Walang tiyakang binanggit ang mga kasulatan tungkol doon. Ngunit maalaman natin na mayroon kung ating isasalang-alang ang mga sumusunod na mga bagay. Una, alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nangyayari. Walang lihim sa Kanya, kaya't makasisiguro tayo na alam ng Diyos ang ginagawa ni Lucifer. Ikalawa, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig at kahabagan, mapagpahinuhod. Ito ang sinasabi ng kasulatan na sabi ng Diyos sa Exodo 34:5-7. Ang sabi, at ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan, at sa anumang paraan ay hindi aaring walang sala ang salarin, na dinadalaw ang kasamaan ng mga anak sa anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na salin. Sabi sa unang 1:4-8, hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan ang karakter ng Diyos. Mahal na mahal niya ang kanyang mga nilalang at makatitiyak tayo na ginawa niya ang lahat
upang si Lucifer ay madala sa pagsisisi. Ngunit sa katunayan na hindi siya huminto sa kanyang pagkakalat ng mga kasinungalingan sa mga anghel, at dulot nito ay nakuha niya ang ikatlong bahagi ng mga ito, ang ibig sabihin lamang, hindi siya nakinig. At dahil hindi siya nakinig, ano ang sumunod na nangyari? Basahin natin ang Apokalipsis 12:7 hanggang 9. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanganalo. Ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga kaanghel ay inihagis na kasama niya. At mula sa isang sakdal na sanglibutan, na may sakdal na nananahanan ng galing ang maninira, si Satanas, ang dragon, ang matandang ahas. Ganon ang nangyari. Sinimulan lahat ng mga iyon ni Lucifer. Mula sa Lucifer na ibig sabihin ay tala sa umaga, siya naging isang Satanas, kaaway ang ibig sabihin. At mula sa isang sakdal na sanglibutan na pinananahanan ng mga sakdal na nilalang ay dumating ang maninira, si Satanas, ang dragon, at ang matandang ahas. Nilayon ba ng Diyos na ihagis Satanas at ang kanyang mga anghel sa lupa mula sa langit? Kasi yun ang sinasabi ng teksto, di ba? Parang ganon. Parang ganon nga, no? Pero isipin lang natin, mga kaibigan, mahal tayo ng Diyos at hindi niya kailanman sasadyain na saksan tayo. Ang sabi sa Apokalipsis 12:9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan, siya inihagis sa lupa, at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ang salitang ihagis ay mula sa salitang Griego na ang ibig sabihin ay ihagis o inihagis na hindi iniisip kung saan babagsak. Akin muna ulitin. Ang salitang Griego na yun, ay mula, ang salitang sinaling ihagis ay mula sa salitang Griego na ang ibig sabihin na ay ihagis o inihagis na hindi inisip kung saan babagsak. Nilinaw ito ng Apokalipsis 12:12. Kayo'y mga galak o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. Sinabi na ang Diablo bumaba sa inyo. Bumaba mula sa salitang Griego na katabayno, bumaba at inihagis. Lumalabas na si Satanas at ang kanyang mga anghel ay hindi sadyang inihagis ng Diyos dito mismo sa lupa. Sila ay naparito ng sadya. Kaya't kung ating isasalang-alang ang salitang Griego na ginamit at ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos, hindi sasadya ng Diyos na saktan tayo. Makikita natin na sinadya ni Satanas na pumarito sa lupa dahil galit na galit siya. Bakit pinili niya ang mga nananahan dito sa lupa? Bakit hindi sa iba? Sa Apokalipsis 12:12, kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan dyan, sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang Diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang siya. Kung ang tao ang siya lamang nilalang sa labas ng langit, at maring hindi lamang sila, at sa lupa ay doon siya nanirahan, sa kanyang pagmamagsiklaban sa Diyos, meron lamang isang lugar na mapupuntahan, si Satanas, ang daigdig. At walang ibang nilalang na maaari niyang makasanib ang tao. Hindi lamang dahil sa maikli na ang kanyang panahon. Ganito yon. Si Satanas ay galit sa Diyos. Sa katotohanan, napupuot siya sa kanya ng walang kapantay. Ang tao naman ay nilikha sa wangis ng Diyos. At habang nariyan ang tao, hindi niya malilimutan ang kanyang kabiguan sa langit laban sa Diyos. Buong kapasiyahan niya na kunin ng tao sa kanyang panig ng pakipaglaban upang makaganti siya.
Isipin nyo lang to. Sa isang tao, tayo, kapag isang tao ay may kagalit, at yung tao na yon ay may anak na kamukha niya, pag nakikita ng tao na yun yung anak ng kanyang kagalit, anong gusto niyang gawin? Gusto niyang saktan. Doon siya babawi. Lalo na pagka hindi niya kaya yung kanyang kagalit na yun, doon siya babawi. Sino naglagay ng ganun kaisipan sa atin? Walang iba kundi si Satanas. Kaya malamang ganun ang kanyang nasa isip. Galit na galit siya dahil sa kanyang pagkatalo. Sa halip na magsisi at malungkot sa kanyang kasalanan, lalo niyang inulubog ang kanyang sarili sa kasamaan. Nagpatuloy siya ng mahigit at panibagong pagkapuot sa kanyang pagsisikap na usigin ang Iglesia ng Diyos. Kaya, nilikha ng Diyos ang isang sakdal na sang tinakpan na pinananahanan ng mga sakdal na nilalang. Pero, sa ilang mahiwagang paraan, nasumpungan ang kalikuan sa pinahirang kerubin kay Lucifer. Humaslang siya sa pamamagitan ng paninirang puri sa Diyos sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Ang mga kadahilanan ay ito, o ang mga daan, o naging daan upang ganun ang gawin niya. Una, nilikha siyang puno ng karunungan. Napakatalino niya. Ikalawa, nilikha siyang sakdal sa kagandahan. Yung mga yan ang sinasabi ng teksto sa Ezekiel. Ikatlo, siya ay may pinakamataas na posisyon na maibibigay sa isang nilalang, ang pinahirang kerubin na tumatakip. Winasak ng kagandahan ang kababaang loob. Sinira ng kaningningan ang kanyang karunungan. Ang mataas na katungkulan ang nagtaas ng kanyang kapalaluan ng gayon na lamang. Ang akala niya, wala siyang kapantay at ang kapantay lamang niya ay ang Diyos. Kaya't itinaas niya ang kanyang sarili at siya'y naging palalo. Ninasa ni Lucifer ang posisyon ng Diyos, hindi ang karakter ng Diyos. Hinangad niya ang pagiging hari ng Diyos ng sang tinakpan. Kaya sinikap niyang makuha ang mga anghel sa kanyang panig. Dahil sa kanyang mga kasinungalingan, nadala niya ang ikatlong bahagi ng mga anghel na sumunod sa kanya. Sanhin ito, nagkaroon ng labanan sa langit at si Lucifer at ang kanyang mga anghel ay pinalayas doon. Si Lucifer ang pasimuno ng kasalanan at ng lahat na masama. Anong nakakahindik na katapusan? Mula sa isang sakdal na pasimula at nasa ganun ding panig tayo kung titingin tayo sa ating mga sarili at itataas natin ang ating mga mabubuting katangian. Upang maiwasan ito, dapat nating isuko ang ating mga sarili sa Diyos upang Kanyang magawa ang kalooban niya sa atin. Mga kaibigan, gusto niyo bang isuko ang inyong sarili sa Diyos ngayon? Tayo'y pasumandaling yumukod para sa panalangin. Panginoon naming Diyos na mahabagin sa lahat, maraming salamat. Tinuruan mo kami ngayong araw na ito sa mga nakalipas na mga sandali. Tulungan kami, Ama, nang itaas lamang namin sa aming buhay aming Panginoong Diyos at hindi aming sarili. At upang wag naming magawa ang ganoon, ang anumang bagay na laban sa inyong banal na kalooban, sinusuko namin aming sarili sa inyo, Ama, upang gawin mo ang iyong kalooban sa amin at hubugin kami ng ayon sa wangis na aming Panginoong Hesus. Ama, hinihiling namin ang iyong pagpapala ay gawad niyo sa bawat isa sa amin at lalo na sa mga tagapakinig at nanonood.
Tulungan niyo po kami upang kami mabuhay na isang buhay na ayon sa kalooban ninyo at kami mahanda sa pagdating na aming Panginoong Hesus. Salamat sa pagdinig mo sa aming panalangin, sapagkat lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung nais niyo pong magkaroon ng ibang kaalaman tungkol sa Biblia at sa ating Panginoon, ay kontakin nyo lamang po ang mga numerong nakikita nyo sa inyong mga screen. O kaya na may bisitahin nyo kami sa aming website at social media pages. Maraming pong salamat muli at ako'y sinamahan ninyo. Mga kaibigan, sana ang mga susunod pa nating episodes ay inyo ding abangan. At muli nating pag-usapan ang tungkol sa buhay at kaligtasan dito pa rin kung saang may kaligayahang makakamit kung si Kristo'y kasama mo sa paglalakbay patungong langit. Hanggang sa muli, pagpalain ka, kaibigan.